Hindi ka naman talaga kadugo, ibang tao ka lang dito kaya ang lahat ng ari-arian ng pamilya ay mapupunta sa akin bilang panganay na anak, kaya eto, kunin mo na yang maruming supot na yan at lumayas ka na. Ang malulupit na salitang iyon ay nakpalamig sa hangin ng tahimik na ancestral house na parang gitna ng taglamig. Pagkatapos ng 3 taong matinding pag-alaga ko sa aking biyenan, ang tanging ibinato sa akin ng aking hipag ay isang gusot-gusot at lumang plastic bag ng grocery. Ngunit sa sandaling iyon, hindi alam ng namamalaking hipag ko na ang nilalaman ng manipis na supot na iyon, ang magiging dahilan ng pagguho ng kanyang marangyang buhay at ang pinakamalaking pagsisisihan niya. Habang sa labas ng bintana, ang malamig na hangin ay kumakaluskos sa mga tuyong dahon sa hardin. Katatapos lang ang pag-ingat para sa ika-49 na araw ngang pagkamatay ni Doña Soledad, at tahimik na ang bahay matapos umalis ang mga kamaanak. Ako si Ligaya, 50 anyos, ay nakaluhod sa makintab. Nasahik na kahoy habang pinapanood ang hindi kapanipaniwalang eksena sa harap ko. Ay, grabe! Tinatago pala ni mama itong napakagandang kwintas na perlas. At taka, itong gintong singsing, ang bigat, mukhang purong ginto ito Malaki ang makukuha ko kapag ibinenta ko ito. Ang matapobreng sigaw ni Divina. Ang 55 anyos kong hipag, habang hinahaluhok ang antigong aparador na pinahahalagahan ni Doña Soledad. Nakasuot siya ng mahaling itim na designer dress at gamit ang mga daliring may mapulang manicure. Isa-isa niyang nilalabas ang mga mahaling alahas mula sa kahon ng biyenan ko at padaskol na inihahagis sa kanyang bag, samantalang kanina lang sa harap nga kamag-anak ay nag-iyak-iyakan siya at pinupunasan ang kanyang ngapekeng luha gamit ang panyo. Pero ngayong kami na lang ang natira, ganito na ang asal niya. Ate Divina, hindi ba pwedeng zaka na lang ayusin ang mga gamit ni mama kapag medyo kalmado na ang lahat? Katatapos lang ng ika-49 na araw niya. Hindi ko napigilang magsalita ng mahinahon. Ngunit lumingon si Divina habang yakap ang kahon ng alahas at matalim akong tiningnan. Ha? Anong pinagsasabi mo diyan? Anong kalmado? Sinasabi ko lang na bago mo pa nakawin ng patago ang ito, ako na bilang panganay ang mag-aasikaso, saka pagkatapos mamatay ng kapatid ko, ang kapangamukha mong manatili sa pamamahay na ito at makikain gamit ang pensyon ni mama, kaya huwa kang makialam dito, ikaw na palamuning pusa. Napakagatlabi ako sa insultong iyon at nanahimik na lamang. Naramdaman ko ang pangingining ng aking magaspang at bitak-bitak na mga kamay na nakapatong sa aking tuhod. Hindi ako palamunin, matapos mamatay ang asawa kong si Carding sa isang aksidente sa sasakyan. Inatake sa puso ang biyenan kong si Doña Soledad na nagresulta sa pagkaparalisa ng kanang bahagi ng kanyang katawan at hirap sa pagsasalita. Hindi ko siya kayang ilagay sa home for the aged o pabayaan. Ate Divina, kahit konting tulong lang sana. Ilang beses akong makaawa sa telepono. Ngunit ang sagot lang ni Divina ay, ako ay asawang presidenteng kumpanya at abala ako araw-araw. Sa tingin mo ba gagawin ko ang maruming trabahong pag-alaga sa matanda? Ikaw ang walang ginagawa kaya ikaw ang mag-alaga sa kanya hanggang huli. At binabaan niya akong telepono sa loob ng 3 taon, ni minsan ay hindi siya dumalaw. Ang masumunod na araw ay parang impyerno ng pag-aalaga. Madalas na pagtulong sa pag-ihi sa gabi. Paghihimay ng pagkain para hindi mabulunan. At pagpapalit ng posisyon para maiwasan ang bedsores. Wala pang 3 oras ang tulog ko araw-araw. Dumami ang puti kong buhok at lagpas na sa limitasyon ang aking katawan at isipan. Pero nagtiis ako dahil lamang sa pasasalamat ni Doña Soledad na umiyak habang pautal na sinasabing, Ligaya, pasensya ka na ha, salamat sa iyo. Pero nang pumanaw ang biyenan ko, biglang dumating si Divina kasama ang isang abogado at idineklara na ang lahat ng mana ay mapupunta sa kanya dahil siya ang kadugo. At ngayon ay kinakamkam niya ang lahat ng may halaga. Ay, nakakainis. Ang bahong hangin dito dahil sa amoy ngang mahirap na asawa. Sadyang nabuntong hininga si Divina at tumawa ng pakutya habang pinupulot ang isang nakarolyong lumang plastic bag sa tabi ngang basurahan sa sulok ngang kwarto. Kupas na ang logong grocery at marumi ang buong supot. Mukha talaga itong basahan.
O ayan, espesyal na ibibigay ko sa iyo yan. Sabi ni mama nung nabubuhay pa siya na ibigay ko daw yan kay Ligaya. Siguro nga lumang damit lang yan na basahan na ang basura ay para sa basurahan. At ang mahirap ay bagay sa mukhang mahirap na supot. Malupit na sabi ni Divina sabay hagis na maruming plastic bag sa mukha ko. Bumaksak ang supot sa kandungan ko na may kasamang kaluskos. Nang hawakan ko ito, may kabigatan ang loop at may matigas na kwadradong bagay akong nakapa. Sige na, tapos na ang seremonya kaya lumayas ka na, may darating na ahente bukas para i-assess itong bahay kaya wala ka ng lugar dito. Parang asong itinataboy ako ni Divina gamit ang kanyang kamay kaya nilisan ko ang tahanang tinirhan ko ng maraming taon. Ang 3 taon ng aking matinding pagsasakripisyo ay naktapos sa isang maruming lumang plastic bag. Dahil sa kahungkagan, galit, at kalungkutan sa pakawalang biyenan ko, nanlalabo ang paningin ko sa luha habang naklalakat pauwi. Nang makarating ako sa aking bagong lipat na masikip at malamig na paupahang kwarto, inilapa ko ang plastic bag sa lumang masang kahoy. Tanging tuno lang ng orasan ang naririnig sa kwarto. Mama, ito lang ba talaga ang para sa akin? Itong supot ng basura? Pinunasan ko ang aking luha at nangingini na kinalag ang mahipit na pagkakatalingang supot. Sa loob ay may isang makapal na bagay na binalot sa mga lumang diaryo. Habang kumakaluskos, isa-isa kong tinanggal ang mga diaryo, at nang makita ko ang nasa loob, hindi ako makapaniwala at napasinghap ako. Hindi totoo ba ito? Bakit may ganito dito sa madilim na apartment ko? Tanging ang nanginginig kong boses ang umaling-aungaw. Sa harap ng hindi kapanipaniwalang bagay na nasa mga kamay ko, muling bumuhos ang malalaking patak nga luha sa aking nga mata. Sa ilalim ng 3 patong lumang diaryo, ang tumambat ay isang antigong kahon na gawa sa nara na may magarang ukit ng mabulala. Nang dahan-dahan kong buksan ang takip, sumalubong sa akin ang pamilyar na amoy ng sampaguita at ilang-ilang. Ang nasa loob ay isang makapal na libreta na balot sa tela, isang puting sobre, at isang lumang bank passbook. Sa harap ng sobre, nakasulat sa nanginginig na letra na parang sulat ng bulate na isinulat gamit ang paralisadong kaliwang kamay. Para sa aking nag-isang mahal na anak Ligaya. Nang makita ko ang nga salitang iyon, ang lahat ng emosyong pilit kong pinipigilan ay sumabo na parang dam at bumuhos ang nga luha ko. Mama, ang hagulgol ko lang ang naririnig sa malamig na kwarto. Kung isipin, ang 3 taong pag-alaga ay hindi madali. Para akong lumunok ng putik araw-araw, namatay ang asawa kong si Carding sa aksidente, at bago pa ako makabangon sa lungkot, na-stroke naman si Doña Soledad. Ang tunay niyang anak na si Divina ay nagsabing, abala ako bilang asawa ng presidente sa mga pakikipag-socialize. At ang pag-alaga ay trabahong pang-ibaba. Sa tingin mo ba gagawin ko yun? At tinanggihan ang lahat ng tulong. Sa halip, minsan lang sa isang taon siya, pumupunta para tingnan ang passbook ng pensyon. At titulong ang lupa ng biyenan ko, at pagkatapos ay magsasabi ngang masasakit na salita bago umalis. 1 taon na ang nakalilipas, pumasok si Divina sa kwarto ni Doña Soledad na nakasuot ng mamahaling balahibo at hindi man lang nahubat ng sapatos. Tinakpan niya ang kanyang ilong at sumimangot. Ay, Kadiri, ang baho ng kwarto, amoy matanda at diaper. Ligaya, paano mo natitiis ang ganitong kaduming gawain araw-araw? Habang umiyak si Doña Soledad sa kama at pautal na humihingi ng tawad, lalo pang lumala ang pang-insulto ni Divina. Siguro kaya ka nagtitis kahit hindi ka kadugay para makuha mo ang mana ni Mama? Ang kumpanya ng asawa ko ay kumikita ng bilyon-bilyon kaya. Wala akong pakialam sa barya-baryang makukuha sa bulok na bahay na ito. Pero sa isang palamuning pusang tulad mo, wala kahit isang sentimo ang mapupunta sa iyo, nakakainis talaga ang mga walang pinag-aralang mahihirap. Tumagos sa puso ko ang mga salitang iyon, pero nilunok ko ang gusto kong isagot at tahimik na tiningnan ang sahig. Kung sasagot ako, ang galit ni Divina ay mapupunta sa walang kalaban-labang si Doña Soledad. Kaya pinili kong manahimik at hinawakan ng mahigpit ang nanginginig at malamig na kamay ng biyenan ko. Para maprotektahan si Doña Soledad na nagmahal sa akin na parang tunay na anak kahit hindi kami makadugo, kailangan kong magtiis.
Habang kinukuskos ang mamatang nanlalabo sa luha, binuksan ko ang sobre, nakasaad sa liham ang malalim na pagmamahal ng biyenan ko at ang hindi kapani-paniwalang katotohanan. Ligaya. Pasensya na sa 3 taon. At maraming salamat. Kung wala ka, matagal na akong nawalan ng pag-asa at namatay. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay pinalayas ka ng sakim na si Divina at kinuha ang lahat ng may halaga. Parang nakita ng liham ang manangyari ngayong araw. Pero huwag kang mag-alala. Ang kahon ng alahas na buwang pagmamalaking kinuha ni Divina ay isang patibong na inihanda ko. Ang tunay na may halaga ay itinago ko sa supot na ito. Patibong? Ano ang ibig niyang sabihin? Habang naguguluhan ako, nagpatuloy ang liham sa mas nakakagulat na nilalaman. Ligaya. Tingnan mo ang passbook sa kahon, at tawagan mo agad ang taong nasa business card na kasama nito. Ang magiging buhay mo mula ngayon ay ipinakatiwala ko sa kanya. Sinunod ko ang sinabi niya at binuklat ang lumang passbook. Muntik nang huminto ang puso ko nang makita ko ang huling balanse na nakaimprenta doon. 100, 1,000, 10,000. Inakala kong nakamali akong bilang kaya paulit-ulit kong tiningnan ang nga numero. Pero maliwanag na nakasulat ang hindi kapani-paniwalang halaga na 250 milyong piso. Pero hindi lang iyon ang ikinagulat ko. Sa itim na business card na kasama ng liham, nang makita ko ang pangalang nakaukit sa gintong letra, hindi ako makapaniwala. Bakit may koneksyon si Mama sa ganito katinding tao? Ang pangalan ay madalas kong makita sa balita at diaryo kahit simpleng may bahay lang ako, hindi lang iyon. Ito ang pangalan ng chairman ng isa sa pinakamalaking kalipunan ng mga kumpanya sa Pilipinas, ang Montemayor Group, na palaging ipinagmamalaki nga hipak kong si Divina na sumusuporta sa kumpanya nga asawa niya bilang pangunahing kliyente. Nanginginig ang mga daliri kong hinawakan ang smartphone at tinawagan ang direktang numero sa card. Baka nagkakamali lang ako, naisip ko habang tumutunog ang telepono. Matapos ang ikatlong ring may sumagot at narinig ko ang mababa, seryoso, at may autoridad na boses ng isang lalaki. Hinihintay kita, Ligaya. Ang susunod na sinabi ng taong iyon ang magbabago sa aking kapalaran at ang simulang ang pagguho nga pagmataas na buhay ni Divina na tratong basura sa akin. Hinihintay kita, Ligaya. Ang mabigat at kalmadong boses ay walang iba kundi ang boses ni Don Alejandro Montemayor. Ang pinuno ng pinakamalaking business group sa bansa na madalas kong makita sa telebisyon. Paumanhin po. Kayo po ba talaga si Don Alejandro? Bakit po ang isang tulad ko? At paano po nakuha ni Mama Soledad ang numero niyo? Nanginginig kong tanong. Sa kabilang linya, parang nostalgic na bumuntong hininga si Don Alejandro. Ligaya, si Soledad ang sumagip sa akin noong bata pa ako at nalugi sa negosyo at halos mawalan ng pag-asa. Ang tagumpay ko ngayon ay dahil lahat kay Soledad. Si Mama po? Oh. Si Soledad ay isang maalamat na investor na may pambihirang abilidad na makita ang hinaharap, kinatatakutan. Siya nga ilang mga negosyante noon. Kahit nung nagretiro na siya, patago niyang sinusuportahan ang nga tulad ko. Ang 250 milyong piso sa passbook na yan ay ang tunay na personal na yaman na naipon niya sa maraming taong pamumuhunan. At mahigpit niyang ibinilin sa akin na ang lahat ng kanyang ari-arian ay ipapamana niya hindi sa kanyang kadugong anak kundi sa iyo na nanatili sa tabi niya hanggang huli. Blanko ang isip ko, ang mabait na biyenan ko na laging paralisado at umiyak na nagpapasalamat sa akin ay tinatawag na madam ng chairman ng isang higanteng kumpanya na nagpapatakbo sa ekonomiya ng Pilipinas. Ligaya, ang hipag mong si Divina at ang kumpanya ngang asawa niya ay subcontractor lang ng Montemayor Group. Binibigyan lang namin sila ng espesyal na trabaho at binubuhay dahil anak siya ni Soledad. Biglang naging matalim na parang patalim ang boses ni Don Alejandro. Alam ko ang lahat ng malupit na ginawa nila sa iyo base sa mga ulat. Ligaya, hindi mo nakafugalangang matakot o magtiis sa mga salitang kahit sino. Ngayon na ang panahon para bigyan ng katarungan ang paghihirap ni Soledad at ang 3 taon mong pagsasakripisyo sa pag-aalaga sa kanya. Sa sandaling iyon may ibang tumatawag sa smartphone ko.
Ang pangalan sa screen ay Divina. Chairman, pasensya na po. Tumatawag si Divina. Sagutin mo, at kahit anong sabihin niya, manahimik ka lang at pakinggan mo. Ako ang bahala sa lahat ng paghihiganti. Ang matatak na salita ni Don Alejandro ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Huminga ako ng malalim at sinagot ang tawag ni Divina. Hoy Ligaya, yakap-yakap mo pa rin ba yung maruming supot ng basura? Hahaha. Pagkasagot ko pa lang ay umalingaw-ngaw na ang matinis at nakakabinging tawa niya. Katatapos lang nga appraisal ng alahas ni Mama. Tama ang hinala ko. Milyon-milyon ang halagang lahat. Magsa-celebrate kami ngayon nga. Asawa ko sa isang mamahaling restaurant sa Makati. Bagay na hindi mararanasan ngang. Isang tulad mong walang pinag-aralan at mahirap habang buhay. Narinig ko sa telepono ang kalansing ng mamahaling baso. Akala ni Divina ay nakuha na niya ang mana at tuwang-tuwa siya. Alam mo, kahit anong pangaral ko sa iyo, lagi ka lang tahimik, nakakairita ka talaga, wala ka kasing pinag-aralan kaya wala kang masagot no? Ay, oo nga pala. Gigibayin na yang bulok na bahay bukas kaya wag kang tangang lumapit dun para magnakaw ha? Sige. Mag-enjoy ka sa miserable mong buhay kasamang supot ng basura na yan, bye? At biglang pinutol ang tawag. Ang walang emosyong tunongang pagkakaputongan telepono ay umalingaw-ngaw sa madilim kong kwarto, nakadikit sa isip ko ang mainsulto niya. Kung dati, iyak lang ako sa sulot dahil sa pangaapi niya habang kagat-kagat ang labi sa galit. Pero ngayon iba na. Hinawakan ko ng mahigpit ang smartphone habang tahimik at malamig ang ekspresyon. Nasam nga kamay ko ang passbook na may 250 milyong piso na iniwan ng biyenan ko at ang suporta ng isang makapangyarihang kakampi. Bumalik ako sa tawag kay Don Alejandro at sinabi niya sa kalmadong ngunit may autoridad na boses. Bukas eneha, alauna eneha, apon, pumunta ka sa opisina ko sa pinakamataas na palapag ng Montemayor Group Headquarters sa BGC. Bukas po? Bukas ang huling interview para sa renewal ngang taunang kontrata ngang kumpanya nga asawa ni Divina. Sigurado akong tuwang-tuwa sila ngayon sa pag-aakalang tuloy-tuloy ang malaking kontrata nila sa amin. Kinilabutan ako sa sinabi ng chairman. Ang tunay na dahilan ng pagse-celebrate nila Divina sa mamahaling restaurant ay hindi dahil sa ilang milyong halaga nga alahas, kundi dahil sigurado silang makukuha nila ang malaking kontrata sa Montemayor Group bukas. Ligaya. 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 Doon natin ipamumukha sa kanila ang realidad. Kung sino ba talaga ang bumubuhay sa kanila para makapag-astang mayaman sila, at kung gaano katindi ang kapangyarihan nang tinawag nilang basura na tinapakan nila. Sa labas na bintana, nagsimulang umulan ng malamig, ngunit sa lupang puso ko, nagsisimula ng maalab ang isang tahimik ngunit mainit na apoy, natatapos sa 3 taong taglamig ang aking kawalan ng pag-asa. Bukas ng alauna ng hapon, sa pinakamataas na palapak ng Montemayor Group, kapag naisip ko ang mga mukha ng nagmamalaking mag-asawa na sasalubong sa akin, nakakaramdam ako ng tahimik na pananabik na hindi ko pa nararanasan nun. Kinabukasan, alas 12:30 tanghali, nakatinggala ako sa nagtataasang pader na salamin ng isang higanteng skyscraper sa gitna ng BGC. Ito ang headquarters ng Montemayor Group na nagpapatakbo sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang entrance ay gawa sa mamahaling marmol at ang mga empleyadong labas-masok ay nakasuot ng magagarang damit. Suot ko ang pinakamatino kong damit. Isang simpleng navy blue na suit na nabili ko sa sale sa mall ilang taon na ang nakakaraan. Pero sa lugar na ito na punong kinang, pakiramdam ko ay mali ang presensya ko at mukha akong kaawa-awa. Teka, totoo ba ito? Bakit nandito ang isang tulad mong mukhang basahan? Isang matinis at bastos na boses ang bumasag sa katahimikan ng lobby. Nagulat ako at lumingon, at nakita ko ang hindi kapanipaniwalang tanawin. Nakatayo doon si Divina na balot ng designer brands mula ulo hanggang paa at may nakasabit na hindi napapanahong forestall kasama ang matabang asawa niyang si Ramon. Sa lig ni Divina ay kumikinang ang kwintas na perlas ng biyenan ko na ninakaw niya kahapon. Tainingnan ako ni Ramon nang may pangahama at tumawa.
Saka nagsalita sa malamig na boses. Hoy Divina, ang asawang kapatid mo ay talagang walang modo no? Papunta kami sa interview para sa renewal ngang kontrata sa Montemayor Group na nakakahalaga ng daan-daang milyon. Huwag mong sabihing sinundan mo kami dito para mangutang. Pakiusap lang, nakakahawa ang pagiging mahirap kapag may malapit na hampas lupa. Sumang-ayon si Divina at tumawa habang tinatakpan ang bibig. Ay totoo yan? Hindi ka ba nahihiyang pumunta sa ganito kagandang building na suot yang gusot? Gusot mong mumurahing suit? Baka naman interview para sa janitress ng banyo ang pinunta mo. Bagay sa iyo ang maglinis ng kubeta dahil wala ka namang pinag-aralan. Nilingon kami ng magadumadaang empleyado para akong nasa public execution dahil sa sunod-sunod na insulto. Nag-flashback sa akin ang mga pang-aping naranasan ko araw-araw sa dating bahay. At nanginginig ang tuhod ko, pero kinagat ko ang labi ko at hindi sumagot. Nanatili lang akong tahimik. Dahil hindi ako sumasagot, lalong ginanahan si Divina. Tingnan mo itong kwintas ni Mama. Tunay na perlas pala ito. Milyon ang halaga nito sabi sa appraisal. Pasensya na ha at nakuha kong lahat ang manangang matandang inalagaan mo ng husto. Anyway, nasa iyo naman yung supot ng basura kaya yakapin mo na lang yun habang namumuhay ka ng miserable. Tumingin si Ramon sa kanyang relo at parang nagtataboing langaw na sinanyasan akong umalis. Alis na. Tara na. Wala tayong panahong makipag-usap sa basurang tulad nito. Ngayon ang araw na mas lalong angat ang kumpanya ko. Hoy ikaw, sa gabal ka kaya umuwi ka na. Habang tahimik akong nagtitiis, biglang may isang may edad na lalaking dire-diretsong lumapit sa amin. Nakasuot siya ng pasadyang suit at may matatalim na mata. Halatang hindi siya basta-basta dahil sa aura niya. Nang makita siya ni Ramon, biglang lumiwanag ang mukha nito. Ah, Mr. Cruz, Executive Director. Isang karangalan na salubungin niyo kami dito sa lobby. Nakangiting bati ni Ramon habang pilit na lumalapit sa lalaki na number 2 sa Montemayor Group. Pero nilampasan lang ni Mr. Cruz si Ramon na parang hangin at hindi pinansin ang pagbati nito. Huminto siya sa harap ko na nakasuot ng lumang suit at yumuko ng 90 degrees na nagpatahimik sa buong paligid. Maam ligaya, hinihintay na po kayo. Ha? Sabay na napanganga sina Divina at Ramon. Hinihintay na po kayo ni Don Alejandro sa special VIP room sa pinakamataas na palapag, dito po tayo. Nagbago ang ihip ng hangin sa lobby dahil sa sinabi ni Mr. Cruz. Ang special VIP room sa top floor ay para lamang sa mga dignitaryo at pinuno ng mga global na kumpanya. Isang sagradong lugar para sa mga piling tao. Bakit ang isang tulad ko na tinawag nilang janitress ay dadalhin sa ganong lugar? Teka lang po, Mr. Cruz. Baka nakakamali kayo. Ang babaeng yan ay isang mahirap na. Natatarantang sigaw ni Ramon na pumiyo ang boses, pero hindi lumingon si Mr. Cruz. Nakatalikod lang itong nagsalita sa malamig na boses. Mr. Ramon, ang interview niyo ay nasa general reception room sa Tigard floor. Siguraduhin niyong hindi kayo mahuli. Tahimik akong sumunod kay Mr. Cruz papunta sa private elevator. Paglingon ko, nakita kong nakatunggang sina Divina at Ramon, na parang nakakita ni multo. Tahimik na sumara ang mabigat na pintong elevator at dahan-dahang umakyat patungo sa pinakamataas na palapag. Ang mangyayari ngayon ay hindi lang simpleng contract interview. Ito ang simula ng perpektong planong pahihiganti ni Don Alejandro na maglulugmok sa sakim na mag-asawa sa putikan. Nang bumukas ang pinto ng private elevator, ibang mundo ang tumambat sa akin. Sa dulo ng pasilyo na may makapal na carpet, sa likod ng mabibigat na mahogany doors, ay ang malawak na VIP room na may view ng buong Metro Manila. Sa gitna ng kwarto ay may mga mamahaling leather sofa at sa pader ay may mga painting na parang sa museo lang makikita. Mabuti at nakarating ka, ligaya, halika dito. Ang may edad na lalaking nakatayo sa bintana ay tahimik na lumingon. Puno ng otoridad, ang kanyang mamata ngunit nang tumingin siya sa akin. Para siyang isang matagal, ng kaibigan na mabait na nakangiti. Ito si Don Alejandro Montemayor. Pasensya na po sa abala, ang isang tulad ko sa ganitong kagandang lugar. Nahihiya akong yumuko. Pero umiling si Don Alejandro nang nakangiti.
Tinatanggap ko ang mahal na anak ni Soledad. Natural lang na igalang ka, o nandiyan na pala sila. Baka makaranas kang hindi maganda pero tisin mo lang ha. Pinindot niya ang intercom at kasabay nito ang kumatok at bumukas ang pinto. Don Alejandro, maraming salamat po sa oras niyo ngayong araw. Isang karangalan po. Pumasok si Ramon na nakangiti habang nakikiskisan ang mapalat na parang sumisipsip. Kasunod niya si Divina na nagpapakyute ang boses. Pero nang yumuko sila at tumingala, nakita nila akong nakaupo sa sofa at biglang namutla ang kanilang mga mukha. Ikaw? Bakit ka nandito? Napalitan ng galit ang gulat sa mukha ni Ramon at halos pumutok ang ugat sa liig niya. Hoy babae! Paano ka nakapasok dito? Security! Tumawag kayong security! Tumitiling sigaw ni Divina habang winawasiwas ang mamahaling bag at dinuduro ako. Akala nila ay nagkamali lang direksyon sa lobby at natsempuhan kong makapasok sa top floor para direktang humingi ng limos sa chairman. Natatarantang humarap si Ramon kay Don Alejandro at halos halikan ang sahig sa pagyukod. Chairman, pasensya na po talaga. Itong babaeng ito ay hipag ko at may sakit siya sa pag-isip. Hindi ko akalain na papasok siya dito at mang-istorbo sa inyo. Oo nga po, Chairman. Paksang-ayon ni Divina. Ang babaeng ito, ipinasa sa akin ang paalaga sa nanay ko at palihim na kinukupit ang pensyon at ipon niya. Kriminal siya. Ngayong patay na si Mama. Siguro pumunta siya dito para perahan ang kumpanya niyo. Parang humihinga lang kung magsinungaling ang dalawa. Binaliktad nila ang kwento at pinalabas na ako ang napabaya at nagnakaw ng pensyon pagkatapos ng 3 taon kong pagsasakripisyo. Sa tiningang kasinungalingan, halos mahilo ako. Lumapit pa si Ramon sa akin at parang gangster na nagbanta. Hoy Ligaya, kung manggugulo ka pa dito, ipapatawag ko na ang pulis. Ipakukulong kita dahil sa pang-aabuso sa matanda at pagnanakaw. Ipapalayas din kita sa bulok mong apartment para gumapang ka sa hirap habang buhay. Ngayon din, lumuhot ka at humingi-engge tawad sa chairman. Dumadagundong sa loop ng VIP room ang nga insulto at banta. Bumalik ang trauma ko sa mga masasakit na salitang natanggap ko sa kanila noong nag-alaga ako. At nagsimulang manginig ang makamay ko sa tuhod. Wala akong matakbuhan at nakatayo sa harap ko ang malaking si Ramon. Cornered ako. Gusto kong sumagot na puro kasinungalingan ang sinasabi nila. Pero tuyo ang lalamunan ko sa takot at walang lumalabas na boses. Tiniis ko ang takot at kahihiyan habang kagatlabi at namumutla. Pinili kong manahimik. Nang makita nilang tumahimik ako, inakala nilang sapul ako at hindi makasagot. Kaya ngumisi sila nang nakakaloko. O diba? Wala kang masabi, Chairman? Ako na po ang magpapalabas sa basurang ito? Sige po. Pag-usapan na natin ang renewal ng kontrata na nakakahalaga ng daan-daang milyon. Mayabang na lumapit si Ramon kay Don Alejandro. Nang biglang magsalita ang chairman, pang-abuso sa matanda at pagnanakaw, ang tahimik na nanonood na si Don Alejandro ay nagsalita sa mababa at malamig na boses. Sa sandaling iyon, parang nagyelo ang buong kwarto. Opo, napakasamang babay po niyan. Nakangiting sabi ni Ramon. Pero ang matatalim na mata ni Don Alejandro ay nakatingin sa kanila na parang mapeste. Ganun ba? Kung gayon, linawin natin dito kung sino talaga ang dapat nahusgahan ng batas bilang tunay na masama. Pumitik si Don Alejandro at dahan-dahang bumukas ang isang nakatagong pinto sa likod ng kwarto. At nang lumabas ang taong nasa loob, tuluyan ng nanigas ang mamukha ng nakmamalaking mag-asawa. Mula sa hidden door, tahimik na lumabas ang isang may edad na lalaking nakasuot ng disenteng suit at may gold-rimmed na salamin. May hawak siyang makapal na leather folder. Nang makita siya ni Ramon, para itong tinamaan ng kidlat. Attorney De Guzman? Bakit kayo nandito? Si Attorney De Guzman? Ang tinatawa na living legend sa legal world at walang talo. Na kahit magbayad ng bilyon-bilyon ang magkumpanya ay mahirap kunin ang serbisyo. Dati nang nagmakaawas si Ramon, na maging consultant siya ng kumpanya nila pero tinanggihan siya nito at sinabing hindi
Siya tumatanggap ng kliyenteng sakim. Hindi pinansin ni Attorney de Guzman sina Ramon na parang hangin at tumiretso siya sa akin, yumuko rin siya ng malalim tulad ni Mr. Cruz. Maham Ligaya. Ayon sa huling habilin ni Madam Soledad, tapos na po ang lahat ng legal na proseso at paglilipat ng pamamahala ng gaari-arian. Salamat po, Attorney. Yumuko ako ng kaunti at ngumiti si Attorney de Guzman. Ano ba to? Hysterical na sigaw ni Divina na hindi maunawaan ang nangyayari. Bakit yumuyuko ang pinakamagaling na abogado sa Pilipinas sa isang mahirap na babaeng to? Huwag kayong paloloko. Ang babaeng yan ang nagnakaw ng pensyon ng namayapa kong ina. Unga. Huwag niyo kaming patawanin na ang isang tulad niyan na walang pinag-aralan ay magmamanage ng assets. Siguro hanggang computation lang ng sale sa grocery ang kaya ng utak niyan. Dagdag ni Ramon na tumatawa ng mapang-asar. Sunod-sunod na insulto. Pero hindi na ako nangingini. Tahimik ko lang silang tiningnan ng walang emosyon habang nakakalat sila dahil hindi ako sumasagot. Akala nila ay tama sila at ngumingisi sila ng nakakaloko. Sa gitna ng kanilang pagyayabang, naksalita si Don Alejandro sa malamig na boses. Mga hangal, sa tingin niyo ba sa loob ng 3 taon ay puro pag-alaga lang kay Soledad ang ginawa ni Ligaya? Ha? Anong ibig niyong sabihin? Naguluhang tanong ni Ramon. Tahimik na nagpaliwanag si Don Alejandro. Si Soledad, kahit paralisado ang katawan at hirap magsalita, para maipasa ang kanyang galing bilang investor sa susunod na henerasyon, pinili niya si Ligaya bilang kanyang tagapagmana. Si Ligaya, habang naaalaga ng walang tulog, ay tumanggap ng mahigpit na paksasanay mula kay Soledad at siya ang namamahala sa bilyon-bilyong pisong investments nito. Ang tunay na pagkatao ni Ligaya ay isang hanyong investor na pinalaki mismo ni Soledad, sabay na napanganga sina Ramon at Divina. Kasinungalingan. Impossible yan. Sigaw ni Divina na namumula ang mukha. Ang babaeng to ay isang katulong lang. Stocks? Investments? Walang alam ang bobang yan sa magaganyang bagay? Nakutsabahan lang kayo para agawin ang mana ko. Mukhang hindi niyo pa rin matanggap ang katotohanan. Malamig na sabi ni Attorney de Guzman at inilabas ang isang dokumento mula sa makapal na folder at inihagis sa mesa. Ito ang listahan ng mga stocks at bonds na pinamahalaan at pinatubo ni Ligaya nitong nakaraang taon. Ang tubo pa lang ay higit pa sa taonang kita ang kumpanya niyo. Tingnan niyo mismo. Padabo na kinuha ni Ramon ang dokumento habang bumubulong na hindi siya maloloko. Pero nang makita niya ang nilalaman, nanlaki ang mga mata niya at nanginig ang hawak niyang papel. Ramon, anong nangyari? Tanong ni Divina. Pero parang walang naririnig si Ramon habang tumutulo ang pawis at namumutla ang mukha na nakatitik sa dokumento. Hindi. Hindi totoo. Bakit? Bakit nasa iyo ang ito? Humihingal na sabi ni Ramon. Nang tumingala siya mula sa dokumento, wala na ang kayabangan sa mga mata niya kundi takot na lang. Dahan-dahan akong naksalita sa unang pagkakataon at tiningnan siya sa mata. Mr. Ramon? Hindi mo pa ba alam kung kaninong kamay nakasalalay ang buhay ng kumpanya mo ngayon? Nang maintindihan niya ang ibig kong sabihin, nawalan ng lakas ang tuhod ni Ramon at bumaksak siya sa mamahaling Persian rug. Ang halos 90 kilos niyang katawan ay parang manikang nalagot ang tali. Ramon, ano ba? Tumayo ka nga diyan. Bakit ka lumuluhod sa harap ng surang babaeng yan? Hysterical na sigaw ni Divina habang niyuyugjog ang asawa. Pero nakatulala lang si Ramon at nanginginig ang ngangipin. Hay, hindi totoo. Bakit ang kumpanya namin? Amasi, bakit ikaw ang major stockholder? At ang mga malalaking utang ng kumpanya. Ikaw ang bumili ng lahat? Pautal na tanong ni Ramon. Nanahimik si Divina? Major stockholder? Anong pinagsasabi mo? Ikaw ang presidente ng kumpanya. Ang babaeng yan ay katulong lang na nag-alaga sa nanay ko. Imposibleng magawa ngang isang bobang tulad niyan ang nga komplikadong bagay. Hoy! Magsalita ka nga. Ikaw na magnanakaw.
Dinuro ako ni Divina gamit ang kanyang mapulang kuko at pinakmumura. Pero hindi na ako natatakot. Habang nagwawala si Divina, tiningnan ko lang siya ng malamig na parang isang kaawa-awang insekto at nanahimik. Dahil hindi ako sumasagot at nakatingin lang ng malamig, lalong nagalit si Divina. Ano yang tingin na yan? Nakakadiri. Ramon, tumayo ka na. Huwag mong pansinin ang kahambugan ng mahirap na yan at ituloy natin ang kontrata kay Don Alejandro. Nandito tayo para sa daan-daang milyong kontrata. Tumahimik ka. Dumagundong ang boses ni Ramon na yumani sa salamin ng VIP room. Napasigaw si Divina na parang naapakan na palaka at napaatras dahil ngayon lang siya nasigawan ng asawa. Wala kang alam? Tumahimik ka, tanga! Sigaw ni Ramon sa asawa na namumula ang mata. Tapos ay gumapang siya sa paanan ni Attorney De Guzman at nakmakaawa. Attorney, nakakamali lang po kayo diba? Mayos ang takbo ng kumpanya namin. Nakakaawa ka, Mr. Ramon. Malami na inalis ni attorney ang kamay ni Ramon. Alam na namin na 2 taon nang lugi ang kumpanya niyo at malapit ng maksara nung tinanggihan kayo ang bangko at malapit ka ng magpakamatay. Si Soledad ang lihim na nagbigay ang pondo sa pamamagitan ng dummy company at binili ang mga utang niyo para isalba kayo at si Ligaya ang gumawa ng lahat ng transaksyon. Umungo si Ramon sa kawalan ng pag-asa. Habang kami ay walang tulog sa pag-alaga at pagtatrabaho. Sila ay nagpapakasasa sa mga mamahaling sasakyan at tinatawag kaming mahirap at basura nang hindi nila alam na perang biyenan ko ang bumubuhay sa kanila. Tinapos ni Atty. De Guzman ang hatol. Sa ngayon, ang majority ngang stocks at daan-daang milyong pisong utang ngang kumpanya mo ay nasa ilalim ngang personal na pamamahala ni Ligaya. Ibig sabihin, kung sasabihin ni Ligaya na bawin ang pondo ngayon, bukas na umaga ay tatalbog ang matseke niyo at siguradong bangkarote na kayo. Bangkarote? Ang kumpanya namin. Napaupo si Divina sa sahig, unti-unti niyang nare-realize na ang ipinagmamalaki niyang titulo bilang asawa ng presidente ay isa lamang ilusyon sa ibabaw ng manipis na yelo. Teka lang. Ligaya. Hindi. Ma'am Ligaya. Biglang nagbago ang ugali ni Ramon at isinupsop ang mukha sa sahig para makaawa sa akin. Mali kami. Kahit ilang beses pa akong humingi ng tawad. Pakiusap. Huwag mo lang bawiin ang pondo. Makapamilya naman tayo, diba? Divina. Humingi ka rin ng tawad. Babakit ako magsusorry sa papeng to. May pride pa rin si Divina. Tiningnan ko ang dalawang nakadapa sa sahig at tahimik na nagsalita. Kapamilya, kahapon nung pinalayas niyo ako, sinabi mong hindi ako kadugo at ibang tao lang ako, di ba? Ipinasa niyo sa akin ang 3 taong pag-aalaga, at ang tanging ibinigay niyo sa akin ay ang maruming supot ng grocery. Sabi niyo basura ako at itinapon niyo ako, tapos ngayon sasabihin niyong kapamilya tayo? Hindi ba masyado kayong makapal? Sa malamig kong pahayag, nawalan ng pag-asa si Ramon. Ngayon, Ligaya. Hindi pa tapos ang paniningil sa mga kasalanan nila. Tumayo si Don Alejandro mula sa sofa na parang isang hukom. Ramon, sinabi mo ngayon ang araw na mas lalong aangat ang kumpanya mo. Hindi mo pa rin naintindihan kung gaano kadesperado ang sitwasyon mo. Chairman, anong ibig niyong sabihin? Nanginginig na tanong ni Ramon. Ngumiti ng malamig si Don Alejandro. Akala mo kaya kita pinapunta dito ay para sa renewal ng kontrata. Pero sasabihin ko sa iyo ang tunay na dahilan kung bakit ko kayo ipinatawag sa pinakamataas na palapag. Ang sumunod na sinabi ni Don Alejandro ay ang tuluyang wawasak sa pagkatao ni Ramon at Divina at magtutulak sa kanila sa imperno, isang napakalupit na huling hatol. Binasak ng malamig na boses ni Don Alejandro ang katahimikan ng VIP room. Ramon, ang tunay na dahilan? Simple lang. Simula ngayong araw, puputulin ng Montemayor Group ang lahat ng transaksyon sa kumpanya mo. Siyempre, wala nang renewal ng kontrata at blacklisted na kayo sa amin. Sa sandaling iyon parang bumagsak ang kiyotina. Puputulin ang transaksyon. Hindi maaari, Chairman. Sigaw ni Ramon habang sapo ang ulo.
Ang kumpanya niyo ang bumubuang 80% gram benta namin. Kapag pinutol niyo yon, tapos na ang kumpanya namin. Parang awa niyo na, kasalanan niyo yan. Walang awang sabi ni Don Alejandro. Bumababa ang kalidad ng mga materyales. Na idin-deliver niyo at laging delay. Dapat noon pa namin pinutol ang kontrata at nagdemand ng damages. Pero tinuloy namin ang kontrata dahil nakiusap si Soledad para maprotektahan ang buhay ni Ligaya. Kahit namngahangal kayong mag-asawa, hiniling niyang buhayin ko ang kumpanya niyo. Si Mama? Napasinghap ako. Kahit hirap ang katawan at inaaping ang sariling anak at manugang, patagong sinusuportahan ni Doña Soledad ang kumpanya nila para hindi na ako lalo pang apihin. Iyon ang paraan niya ng pagprotekta sa akin. Pero patay na si Soledad, at inagaw niyo ang lahat kay Ligaya at itinapon na parang basura. Wala na akong dahilan para buhayin pa ang mga parasitong tulad niyo. Sa desisyon ni Don Alejandro, halos tumirik ang mata ni Ramon at bumagsak sa sahig. Tapos na. Ang kumpanya ko, ang buhay ko, Pero may isa pang belief na hindi matanggap ang realidad at pilit na nagbubulak-bulagan. Huwag kayong magbiro. Isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw. Si Divina na nakangiwi ang mukha na parang demonyo at dinuduro ako. Siguro nilandi mo ang chairman at kung ano-anong kasinungalingan ang sinabi mo. Magnanakaw ka. Wala kang pinaaralan at puro panlalandi lang ang alam mo. Hindi ka lang nakontento sa pagnanakaw ngang pensyon ni Mama, pati kumpanya ngang asawa ko gusto mong sirain. Napakasama mong babay. Wala kang kwenta. Nahwawalang sigaw ni Divina at akmang babatuhin akong bag. Pipigilan sana siya ni Mr. Cruz pero sananyasan ko siya na huwag. Nanatili akong walang emosyon at tahimik na tiningnan siya. Dati, iya ako at manginig sa ganitong insulto, pero ngayon, ang nakwawalang si Divina ay mukha na lang kaawa-awang insekto sa putikan. Ang malamig kong pananahimik ay lalong nakpatindi sa takot at pagkabalisa ni Divina. Ano? Maksalita ka. Aminin mo ang maruming ginawa mo. Habang bumubula ang bibig ni Divina sa kasisiga, bumuntong hininga si Attorney De Guzman at lumapit. Talagang wala na kayong paasa. Yung maruming plastic bag na tinawak mong basura at inihagis mo kay Ligaya kahapon, hindi mo alam na yon pala ang pinakamatinding patibong napipigil sa lig mo. Natihilan si Divina. Yung supotene basura. Patibong? Tumango si Attorney kay Ligaya. Ma'am Ligaya, gaya ngang pinag-usapan natin sa telepono kahapon. Dala niyo po ba ang isa pang bagay na nasa loob ng kahon? Opo, ito po. Kinuha ko sa bulsa ng suit ko ang malit na bagay na nahanap ko sa loob ng kahong, nara kahapon at ibinigay kay attorney. Isa itong malit na itim na digital voice recorder. Ano yan? Anong gagawin niyo sa laruang yan? Nakmamatapang pa rin si Divina pero nanginginig ang boses niya. Alam ni Soledad na kapag namatay siya, siguradong palalayasin niyo si Ligaya at sosolohin ang mana? Kaya itinago niya ang tunay na may halaga ang passbook na may 250 milyon, ang stock certificates, at itong recorder sa pinakamaruming lumang supot ng grocery. Alam niyang dahil sa kayabangan niyo. Hinding-hindi niyo titingnan ang laman ng ganong karuming supot. Hay, hindi toto yan. Hindi gagawin ni Mama yan. Kung gayon, ipaparinig ko sa inyo ang laman ng recorder na ito na naglalaman ng katotohanang iniwan ni Soledad. Pinindot ni attorney ang play button at nang marinig nila ang boses, namutla sina Ramon at Divina na parang nakakita ng multo at napasigaw sa takot habang gumagapang sa sahig. Papaano? Bakit? Nanginginig si Ramon habang sapo ang ulo. Ang ebidensya ng kanilang pagbagsak ay umaalingaw-ngaw. Sa kwarto ang nakakapanindig balahibong, record ng kanilang krimen na ayaw nilang malaman ni Numan. Pagkatapos ng isang click, narinig ang boses nina Divina at Ramon na puno ng static pero malinaw. Ang bahong kwarto. Amoy matanda at suka. Ramon, bilisan mo. Hawakan mo ang kamay ngang matandang yan at ipatammark mo na sa dokumento. Alam ko.
Pero yung 100 milyong pisong tax evasion natin gamit ang secret accounting books hindi ko akalain na mapapansin ng BIR. Gamitin natin ang lupa at iPhone ng matandang tubilang collateral at gumawa ng peking dokumento para matakpan muna ang butas. Vegetable na siya at hindi makapagsalita kaya walang makakaalam. O nga no, pag namatay si mama, pagkain na rin natin ang last will and testament. Ipasa natin lahat ng utang sa mahirap na si Ligaya at palayasin natin siya. Perpekto di ba? Hay naku! Kailan ba mamamatay ang matandang to? Ang nakakatakot na tawanan nila ay umalingaw sa tahimik na VIP room. Ito ang usapan nila 1 taon na ang nakakaraan noong umalis ako sandali para bumili ngamot ni Doña Soledad. Sinamantala nila ang pag-alis ko para pumasok sa kwarto. Pilit na hinawakan ang kamay ng paralisadong biyenan ko at pineke ang dokumento para gawin siyang guarantor sa utang ng kumpanya nila. Pagkatapos ng recording bumigat ang hangin sa kwarto. Wala nang dugo sa mukha ni Ramon at nangingini ang mangipin niya. Ah, hindi. Malito. Parang sirang laruan ang boses ni Ramon. Pero hindi pa rin matanggap ni Divina ang realidad at tumayo siya ng padaskol at sumigaw sa akin na parang bali. Kasinungalingan. Ikaw babay, gumamit ka siguro nga ay para gayahin ang boses namin? Napakadumi mong maglaro. Mahirap ka. Pulis, kakasuhan kitang cyber libel. Mabulok ka sana sa kulungan. Namumula ang lig at tumatalsik ang laway ni Divina habang minumura ako. Kahit sa harap ng matitinding insulto, hindi ako natinag at tiningnan siya ng malamig. Dahil hindi ako sumasagot, lalong nairita si Divina at akmang susugudin ako. Tama na ang mapalusot, humarang si Attorney De Guzman at sinaway si Divina. Ang audio data na ito ay dumaan na sa forensic examination ng eksperto at napatunayang tunay at walang edit. May resulta na ring ang handwriting analysis na nagpapatunay na ang pirma sa dokumentong isinumite niyo sa bangko ay kay Ramon. Handwriting analysis? Napabagsak ang kamay ni Divina. Pamamekang ang pribadong dokumento. Paggamit nito, tax evasion na dandang milyon at psychological abuse sa paralisadong si Soledad. Sigurado ang kulong mo, Mr. Ramon. At siyempre, kasabwat ka Divina kaya hindi ka rin makakaligtas. Nang marinig ang salitang kulong, nagwala si Ramon at inyuntok ang ulo sa sahig. Tapos na ang lahat. Ang buhay ko, ang kumpanya ko, kasalanan tong matandang yon. Ikaw din, Divina. Nagpanik si Divina at kumapit sa likod ni Ramon habang umiyak. Gawan mong paraan. Ayokong mawala ang pagiging donyang asawa ng presidente. Ayoko sa kulungan. Ang dalawang nagmamalaki kanina at tumatawag, sa akin ng basura ay nakdurusa na ngayon. Tahimik kong tiningnan ang dalawang nakadapa sa sahig. Gaano kaya katindi ang takot at lungkot ni Doña Soledad nang pilit nilang hawakan ang kamay niya sa kama para papirmahin sa dokumento ng utang? Nang maisip ko ang pihatingang, biyenan ko na hindi makapagsalita at puro iyak lang ang nagawa, lalong nag-alap ang galit sa puso ko. Ngayon Ligaya, ito na ang finishing touch. Tumayo si Don Alejandro at tumango. Ramon, sabi mo kanina kasalanan ngang matandang yon. Ang sumira sa inyo ay hindi si Soledad o si Ligaya, kundi ang sarili niyong kasakiman. Pero may isa pa kayong dapat makaharap na tao. Ha? Tumingala si Ramon na puno ng luha at sipon ang mukha. Ngayong araw na kumpleto na ang ebidensya ng kasamaan niyo, may inimbitahan akong espesyal na panauhin. Pumasok ka na. Pinindot ulit ni Don Alejandro ang intercom at bumukas ang pinto. Nang makita ni Ramon ang taong pumasok, halos lumuwa ang mamata niya at napasigaw siya ng walang boses. Bakit? Bakit ka nandito? Ang pagdating ng taong ito sa VIP room ang tuluyang magtutulak sa mag-asawa sa impyerno. Pumasok sa kwarto ang isang simpleng middle-aged na lalaki na may dalang malaking balikbayan box at mukhang kinakabahan. Nang makita siya ni Ramon, nanlaki ang mamata nito habang nakadapa. Mang Ruben? Ikaw ang accounting manager namin di ba? Bakit ka nandito? Si Mang Ruben? Ang matapat na empleyado at ingat yaman ng kumpanya ni Ramon. Saglit na nalito si Ramon, tapos ay tuwang-tuwang inakala na dumating ang tauhan niya para tumulong. Ah, ganun ba? Dinala mo ang additional financial documents para sa contract renewal ngayon, no?
Magaling Mang Ruben, ipakita mo agad kay chairman para mapatunayang matatag ang kumpanya natin. Sumakay din si Divina at nakalimutan ang takot kanina, nagmayabang na naman siya. Hoy! Bilisan mo na diyan. Ang bagal mo. Sabihin mo sa kanila na kasinungalingan lang ang sinasabi nga mahirap na babaeng yan na inagaw ang kumpanya at puro utang kami. Pagsabihan mo rin yang hampas lupang yan. Pero hindi pinansin ni Mang Ruben sina Ramon at Divina? Dumiretso siya sa akin? Inilapag ang kahon? At yumuko ng malalim. Ma'am Ligaya? Maraming salamat po talaga sa tulong niyo. Dahil sa inyo, matagumpay ang kidney transplant ng anak ko sa abroad, hindi ko po makakalimutan ang utang na loob ko habang buhay. Napanganga sina Ramon at Divina. Mang Ruben? Anong pinagsasabi mo? Bakit ka yumuyuko sa basurang yan? Siga ni Ramon. Dahan-dahang lumingon si Mang Ruben at tiningnan si Ramon nang may matinding pagkasuklam na hindi niya pa ipinakita noon. Basura. Mr. Ramon, ang tinatawag niyong basura na si Ma'am Ligaya ang sumagip sa kumpanya nating palugina at siya rin ang nakligtas. Sa buhay na pamilya na isang simpleng empleyadong tulad ko, siya ang tunay na may mabuting puso. 6 na buwan na ang nakakaraan. Nung nakasakit sa bato ang anak ni Mang Ruben at kailangan ng malaking halaga para sa operasyon. Nakiusap siya kay Ramon na mag-advance ng sweldo, pero tinawanan lang siya ni Ramon at sinabing wala siyang pakialam sa anak ng empleyado at tinanggal pa ang bonus ni Mang Ruben dahil umabsen ito para mag-alaga sa anak. Umalinggaw nga ang sigaw ni Mang Ruben sa kwarto. Nawalan na ako ng asa at tatalon na sana sa building, pero pinigilan ako ni Ma'am Ligaya na naging major stockholder ng kumpanya. Dahil sa utos ni Madam Soledad, binayaran ni Ma'am Ligaya ang buong halaga ng operasyon ng anak ko gamit ang sarili niyang pera. Hindi totoo yan. Napaatras si Ramon habang nanginginig. Nakita kong sarili kong mamatan nung pilit niyong pinapirma ang nakaratay na si Madam Soledad sa mga pekeng dokumento bilang guarantor. Kaya sinabi ko ang lahat ng katotohanan kay Ma'am Ligaya at kay Don Alejandro at dinala ko ang kahon na ito ngayon. Binuksan ni Mang Ruben ang balikbayan box at punong-puno ito ngang itim na folder. Nandito ang lahat ng ebidensya ng 100 milyong tax evasion niyo gamit ang double bookkeeping sa loob ng 5 taon at ang maorihinal na pekeng dokumento na ginamit niyo para nakawin ang ari-arian ni Madam Soledad. Sa harap ng matibay na ebidensya, napagulong-gulong si Ramon sa sahe habang umuungol. Namula ang mukha ni Divina at sumigaw sa akin. Binayaran mo ang empleyado namin para magsinungaling, no? Napakadumi mo talaga. Imposibleng may 250 milyon ka at ikaw ang major stockholder. Kasinungalingan lahat yan. Hinding-hindi ako maniniwala sa sasabihin ng isang walang pinag-aralang magnanakaw. Kahit may ebidensya na. Nagmamayabang pa rin si Divina at iniinsulto ako. Tahimik ko lang siyang tiningnan ng malamig habang nagwawala siya. Ang kawalan kong reaksyon ay lalong dumurok sa kanyang pride at katinuan. Tama na yan, Mang Ruben. Salamat sa tulong mo. Sananya si Don Alejandro at pumasok ang nga lalaking nakaitim na suit mula sa pinto. Mga taga-BIR at NBI kami, Mr. Ramon. Aarestuhin ka naming sa kasong tax evasion at falsification of documents. Ang pagdating enhema nag-autoridad ang tuluyang tumapos kay Ramon. Ayoko! Huwag! Wala akong kasalanan. Siya ang may gawang lahat. Nagpanik si Ramon at itinuro ang asawa niyang si Divina. Siya ang nautos na pagkain ang dokumento ni Mama. Pinilit niya lang ako. Hoy Ramon! Anong pinagsasabi mo? Huwag kang magbiro. Nagsimulang mag-away ang mag-asawa. Pero malamig na tiningnan ni Attorney De Guzman si Divina at nagsalita ng mas nakakagulat na katotohanan. Divina, kahit isisi mo kay Ramon, walang silbiyan dahil ang tunay mong kasalanan ay mas malala pa sa pamemeke, ang dokumento at tax evasion. Ha? Tunay na kasalanan? Tulalang bulong ni Divina. 3 taon na ang nakakaraan, nung gabing inatake sa puso si Soledad sa bahay niyo. Alam ni Ligaya,
ang lahat ng ginawa mo. Nang marinig yon, namutla si Divina at napaluhod. Hindi. Bakit? Walang dapat makaalam nung gabing yon. Ito ang pinakamalaking revelasyon na nakatago sa simulang 3 taong impyernong pag-aalaga. Divina, nung gabing yon, bago inatake si Mama, tumawag siya sa iyo, diba? Sabi niya masama ang pakiramdam niya at pumunta ka agad. Nagulat si Divina. Sabi mo sa mga kamag-anak na nung dumating ka ay nakahandusay na si Mama at walang malay? Pero kasinungalingan yon, diba? Ipinakita ko kay Divina ang isa pang dokumento na bigay ni Don Alejandro. Ito ang record ng security system ng bahay nung araw na yon. Bago siya natumba, pinindot ni Mama ang emergency button. At ilang minuto pagkatapos nun, may record na binuksan mo ang pinto at pumasok ka. Pero dumating ang ambulansya pagkatapos pa nga 30 minuto. Divina, anong ginawa mo? Sa loob ngang 30 minuto mula nang pumasok ka hanggang sa tumawag kang ambulansya, na nagpanits ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nanginginig ang boses ni Divina. Hindi. Sa mga oras na yon, habang nakahandusay at naghihirap si Mama, ninanakaw mo sa vault sa sala ang passbook ng secret account niya at ang titulo ng lupa. Ano? Sigaw ni Ramon. Sabi ng doktor, kung natawagan mo ang ambulansya ng mas maaga ng 10 minuto, hindi sana naparalisa si Mama? Mas pinili mo ang laman ng vault kaysa sa buhay ng sarili mong ina? Habang nawawalan ng malay si Mama, pilit niyang inaabot ang kamay niya para humingi ng tulong sa iyo pero ikaw. Nanginginig ang boses ko sa galit. Sinipa mo ang kamay ni Mama at sinabing istorbo ka. Tama ba? Naalala ni Divina ang kasalanan niya at tinakpan ang mukha habang umiyak sa sahig. Kahit hindi na makapagsalita si Mama, tandang-tanda niya ang nangyari. Sinabi niya sa akin gamit ang letterboard. Sinipa ni Divina ang kamay ko. Kinuha niya ang pera at tumatawang umalis. Dala ni Mama ang sakit ng pagtataksil ng sarili niyang anak sa loob ng 3 taon at paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa akin. Pasensya ka na Ligaya na nakpalaki akong ganong anak at pinahirapan kita. Hindi to. Hindi. Nakwala si Divina at kinalmot ang sahig. Ako ang donyang asawang presidente. Kailangan kong pera. Nung panahon na yon, tumatalbo na ang seka ng kumpanya ni Ramon at nakiusap ako kay Mama pero tumanggi siya. Kung mamamatay lang din naman siya, pareho lang kung kukunin ko na ng mas maaga, diba? Mamamatay tao ka. Susugudin sana ni Ramon si Divina. Kasalanan mo kaya nasira ang buhay ko. Kung hindi mo pinabayaang mamatay si Mama nung araw na yon, hindi mangyayari to. Kasalanan tungutang kumpanya mo. Huwag mo sa akin isisi. Nag-away sila ng pisikalan sa VIP room habang nakmumurahan. Wala na ang tinatawag nilang pride na ipinagmamalaki nila nung tinatawag nila akong basura. Tahimik ko silang pinanot ng malamig. Ang pananahimik ay mas matalim pa sa salita. Dahil hindi ako sumasagot, nararamdaman nila na wala na silang halaga para kausapin pa. Dalhin niyo na sila. Malamig na utos ni Don Alejandro. Kinalatkat ng matagabir at pulis ang nag-away na mag-asawa. Pitawan niyo ako. Donya ako. Ligaya. Hindi pa tayo tapos. Isusumpa kita. Mahirap ka lang pero ginawa mo to sa akin. Ang masumpa ni Divina ay umaling-awngaw sa hallway hanggang sa sumara ang pinto. Naiwan sa kwarto ang malalim na katahimikan at ang pamilyar na amoy ng pabango ni Doña Soledad. Tapos na, Ligaya. Tinapik ni Don Alejandro ang balika ko. Pero hindi pa tapos ang kwento. Inilabas ni Atty. De Guzman ang huling tunay na last will and testament na itinago niya. Ma'am Ligaya, may isa pang pinakamalaking katotohanan na gustong ipaalam ni Madam Soledad sa iyo lang. Pinakamalaking katotohanan? Nagduda ako, pero ang nilalaman nito ay mas nakakagulat pa sa lahat ng nangyari. Hindi. Totoo ba to? Bumuhos ang pinakamalakas na luha ko nung araw na yon. Makinig kang mabuti, Ligaya. Ito ang katotohanang pinrotektahan ni Soledad gamit ang kanyang buhay. Inabot ni attorney ang isang lumang dokumento. Isa itong kopyang DNA test result mula sa ospital na mahigit 20 taon na ang nakakaraan.
at isang notarized document. Habang kinukuskos ang ngamatang punong luha, binasa ko ang katotohanang wawasa sa lahat ng pinaniwalaan ko. Hindi makadugo sina Divina at Madam Soledad. Muntik na akong matumba sa gulat. Tumango si attorney at nakpaliwanag. Si Divina ay anak sa labas ng namayapang asawa ni Madam Soledad na si Don Ramon Sr. Sa ibang babae, itinago ni Madam Soledad ang kasalanan ng asawa niya at pinalaki si Divina bilang sariling anak. Pero bata pa lang si Divina ay mapagmataas na ito at malupit kay Madam Soledad na hindi mo aakalaing nanay niya kaya. Kung ganun si Carding si Carding ang nag-iisang tunay na anak ni Madam Soledad. At ito ang pinakagustong iparating ni Madam sa iyo. Inilabas ni attorney ang isang lumang litrato mula sa likod ng dokumento. Nakalarawan doon ang batang Doña Soledad na nakangiti habang katabi ang isang magandang babae. Kilala niyo po ba ang babaeng ito? Nang makita ko ang mukang babae sa litrato, tumalon ang puso ko. Nanay, ang nasa litrato ay ang tunay kong ina na namatay nung bata pa ako dahil sa sakit. Ang tunay mong ina at si Madam Soledad ay matalik na makaibigan na sabay nangarap sa mundo ng investment bago mamatay ang nanay mo. Ipinangako ni Madam Soledad sa kanya, kung may mangyari sa anak mo, protektahan ko siya kahit kapalit ng buhay ko. Nablangko ang isip ko. Akala ko ay nakataon lang ang pagpapakasal namin ni Carding. Pero nung araw ng pamamanhikan, nung makita ako ni Doña Soledad, umiyak siya at niyakap ako. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit. Itinago ni Soledad na akong best friend niya at pinalaki niya ako bilang manugang at estudyante para bigyan akong kakayahang tumayo sa sarili kong paa, para hindi ako apihin ng matulad ni Divina. Dumaan ako sa mahigpit na training sa investment at binigyan akong ng 250 milyon bilang panangga. Ligaya. Hindi ka lang basta manugang. Higit pa sa tunay na anak ang pagmamahal niya sa iyo para protektahan ka. Mama Soledad. Niyakap ko ang litrato at humagulgol. Ang 3 taong pahawak niya sa kamay ko araw-araw habang nagsasabing sorry at salamat ay hindi lang pasasalamat sa pag-alaga, kundi kagalakan na natupad niya ang pangako sa kaibigan niya at pahingi ng tawad bilang ina na nadamay ako sa malupit na kapalaran. Ligaya, hindi ka naman talaga kadugo? Ibang tao ka lang dito. Ang salitang ibinato sa akin ni Divina kahapon ay dapat pala sa kanya sabihin. Kahit makadugo, kung walang pagmamahal, mas masahol pa sa ibang tao at nagiging halimaw. Kahit hindi makadugo, kung makaunay ang kaluluwa, pwedeng maging tunay na pamilya. Tahan na ligaya. Inabutan akong panyo ni Don Alejandro. Ang huling hiling ni Soledad ay makuha mo ang 250 milyon at mamuhay ng malaya at masaya at maparusahan ang 2 sakim na yon, natupad na ang lahat. Pinunasan ko ang luha ko at tumingin sa asul na langit sa labas ng bintana. Ang maruming plastic bag na itinapon sa akin kahapon ay hindi lang naglalaman ng pera, kundi ang malalim na pagmamahal ng 2 inang nagmahal sa akin. Pero hindi pa tapos ang paghihiganti ko. Handa na ang susunod na parusa para kina Divina at Ramon na nasa kulungan. Attorney. Ituloy niyo na ang plano. Hindi na nanginginig ang boses ko. Masusunod po. Ipaparanas natin sa kanila ang impyerno kahit nasa loop sila ang kulungan. Ang huling desisyon ko ay ang dudurok sa pride na pinahahalagahan ni Divina higit sa lahat. Sa malamig na visiting room ng kulungan, nakaupo si Divina sa kabilang panig ng glass barrier. Ang kanyang marangyang itsura kahapon ay parang kasinungalingan na lang, gusot-gusot ang kanyang branded na damit at magulo ang buho. Ligaya, anong kailangan mo? Pumunta ka ba para mayabang? Tiningnan ako ni Divina na parang mabangis na hayop. Huwag kang masyadong matuwa. Nasa akin pa ang titulong bahay. Paglabas ko dito, ibabenta ko yon at ibabalik kita sa impyerno. Hindi ako makapaniwala na ganun pa rin siya mag-isip. Si Ramon naman sa kabilang cubicle ay pagod na sa introgasyon ng beer, pero nung makita ako ay kinatok niya ang salamin. Ligaya, tulungan mo ako. Si Divina ang may gawa ang lahat. Mabait kang hipak, diba? Pakiusap, iurong mo ang kaso.
Habang nagtuturuan sila at nagmamakaawa, dahan-dahan kong idinikit ang isang dokumento sa salamin. Divina, pasensya na pero hindi na sa iyo ang bahay. Ha? Anong pinagsasabi mo? Ako ang panganay kaya akin ang mana. Hindi. Nung nakawin mo ang titulo sa fault nung na-stroke si mama at ginamit mong collateral ng walang paalam, dahil hindi kayo nakakabayad. Niramata ko bilang kreditor at natapos na ang proseso, simula ngayong araw. Akin na ang bahay na yon. Namutla si Divina sa takot. Isa pa. Divina, tapos na ang investigasyon ni Attorney De Guzman tungkol sa last. Walang akala mong tatay mo na si Don Ramon Sr. Alam niya na anak ka sa labas at balak ka niyang tanggalan ng mana noon pa man. Pero pinigilan siya ni Soledad dahil umaasa siyang magbabago ka. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi ako pwedeng ayawan ni Papa. Totoo yan. At ang daan-daang milyong pisong sweldo na kinuha mo sa kumpanya bilang opisyal ay napatunayang iligal dahil wala ka namang ginagawa, kaya may kaso ka na ibalik ang lahat ng yon. Paglabas mong kulungan, hindi lang wala kang pera, kundi baon ka pa sa utang na hindi mo mababayaran habang buhay. Nanginig ang buong katawan ni Divina. Paano na ang ngapelas ko? Ang ma-Hermes bak ko? Ang marangya kong buhay? Kukunin lahat yon ngang gobyerno bilang bayad, ang maruming supot ng grocery na inihagis mo sa akin kahapon. Yon na lang ang huling bagay na magiging pag-ari mo sa buong buhay mo. Pagkasabi ko nun, nagwala si Divina at pinagsusuntok ang salamin. Hindi. Donya ako. Asawa akong presidente. Hindi ako pwedeng apihin ng mahirap na tulad mo. Ibalik mo ang buhay ko. Umiyak na nagwawala si Divina, habang si Ramon ay napaluhot na lang sa sahig dahil tapos na ang lahat. Ang inagaw ko sa kanila ay hindi lang pera, kundi ang kanilang kayabangan, pride at pag-asa sa hinaharap. Tahimik ko silang tiningnan ng walang emosyon. Ang hindi ko pagsagot ay nagparamdam sa kanila nga desperasyon na walang nakikinig sa kanila. Paalam Divina, ay mali. Paalam sa ibang tao na si Divina. Tinalikuran ko sila ng hindi lumilingon, ang nga sigaw ni Divina ay umalingaw-naw sa malami na padan ng kulungan. Paglabas kong kulungan, magaan ang pakiramdam ko, mataas ang langit at malamig ang hangin ng taglagas. Dati kapag nararamdaman ko ang ganitong hangin, nag-alala ako na baka lamigin si Doña Soledad, pero ngayon ay iba na. Ilang linggo ang lumipas, tuluyan nang nagsara ang kumpanya ni Ramon. Ang malaking tax evasion, pamamaking dokumento, at pang-api sa empleyado ay nabunyag sa media, at araw-araw ibinabalita ang pagbagsak ng sakim na mag-asawa. Nakatayo ako sa harap ng dating mamahaling kondo ni Divina habang hinahakot ng sheriff ang mga gamit nila. Teka, huwag niyong hawakan yan. Bagong Hermes yan. Hindi yan para hawakan ng matulad niyo. Dahil hindi makapagbayad ng piyansa. Binantayan si Divina habang nag-impake ng personal na gamit. Gusot na ang damit niya at magulo ang buhok, malayo sa dating itsura niya. Divina, tawag ko. Lumingon siya na parang hiyana na nakakita ng biktima. Ligaya, ang kapal ngang mukha mong magpakita sa akin. Magnanakaw. Ikaw ang may pakanang lahat. Niloko mo si mama gamit ang investment na yan. Susugudin sana ako ni Divina pero pinigilan siya ang sheriff. Hindi ako umalis sa pwesto ko at tiningnan siya ng tahimik. Binigyan kang pagkakataon ni mama, sa loob ng 3 taon. Kung dinalaw mo siya kahit minsan ng may katapatan, mapupunta sana sa iyo ang parteng 250 milyon. Nakasulat yon sa last will niya. Natihilan si Divina. Pero hindi ka dumating at nung namatay siya, pinalayas mo ako na parang basura. Divina, yung lumang plastic bag na itinapon mo, yon sana ang huli at pinakamalaking yaman na makukuha mo. Hindi totoo yan. Yang supot ng grocery na yon. Napaluhod si Divina. Ang supot na tinawag niyang marumi at walang kwenta na inihagis niya sa akin, ay naglalaman palang ang susi para mabago ang buhay niya. Ang katotohanang siya mismo ang nagtapon nun ay nagpalugmok sa kanya sa kawalan ng pag-asa. Malapit nang gibayin ang ancestral house. Ayon sa hiling ni mama,
Idodonate ko ang lupa para maging parke ng mabata. Wala ka ng lugar sa mundong ito. Ayoko! Hindi! Nagwala si Divina sa aspalto at kinalmot ito habang umiyak. Wala na ang bakas ng pagiging donya na namamaliit sa akin nun. Isa na lang siyang kaawa-awang nilalang. Mama, tingnan niyo po. Bulong ko sa sarili ko at umalis na. Sa likod ko, nakita kong kinalatkat ngang sheriff si Divina habang yakap ang huli niyang gamit na nakalagay sa isang murang plastic bag na katulad ng ipinadala niya sa akin nung pinalayas niya ako, ang kanyang pride, posisyon, dangal, at pera. Lahat ng itinuring niyang mahalaga ay naging tunay na basura. Sa harap ng pagmamahal na tinawag niyang basura. Sumakay ako sa kotseng ipinadala ni Don Alejandro. Ang destinasyon ko ay hindi ang masikip na bayan kung saan hindi ako makaalis sa loob ng 3 taon, kundi ang bagong yuktong buhay na malaya at maningning na ipinagkatiwala sa akin ng 2 ina. Pero may huling himala pang natitira sa kwento. Tumigil ang kotse sa isang sementeryo sa maburol na lugar na punong-puno at tanaw ang dagat. Doon ay may naghihintay sa akin na hindi ko inaasahan. Ma'am Ligaya, nandito na po tayo. Pagtingala ko, nakita ko ang tanawin na hindi ko inakala. Isang bagong gawang puting puntot ang kumikinang sa ilalim ng araw. Sa lapida ay makatabing nakaukit ang pangalan ni Doña Soledad at ng tunay kong ina. Sa wakas, makasama na ang 2 mama. Nag-alay ako nga puti at lilang bulaklak na paborito nila at yumuko. May narinig akong yapa sa likuran ko, ligaya. Paglingon ko, nakatayo doon ang isang binata na nakangiti habang katabi si Don Alejandro, si Gabriel, ang nakababatang kapatid ni Ramon na 10 taon ang agwat. Isa siyang doktor na nagtatrabaho sa abroad. Tinatawag siyang kahihiyan ng pamilya ni na Ramon. Pero nung ma-stroke si mama, siya lang ang nagsabing uwi siya para tumulong. Isa siyang mabait na binata. Ligaya, may iniwang sulat sa akin si mama, sabi niya buksan ko lang daw pag-uwi ko. Inabot ni Gabriel ang sulat, nakasulat doon ang huli at pinakamalaking pangarap ni Doña Soledad. Gabriel, pagkatapos ang lahat, pwede bang tulungan mo si Ligaya na muling itayo ang maliit na klinika sa probinsya natin? Kulang sa doktor dun at maraming nahihirapan? Ang 250 milyon na iniwan ko kay Ligaya ay pondo para dun? Ang mapaarugang makamay ni Ligaya ay hindi lang para sa paalaga kundi para rin makatulong sa maraming tao. Hindi ko mapigilan ang luha ko. Hindi itinuring ni mama na sakripisyo ang 3 taon kong paghihirap, kundi isang pagsasanay ng pagmamahal para sa bago kong buhay. Ligaya, pwede bang tulungan mo akong tuparin ang pangarap ni mama? Tinangon ko ang tapat na mata ni Gabriel. Makalipas ang 1 taon, sa isang maliit na bayan, sa probinsya, na malayo, sa magulong, Maynila, at tanaw ang dagat, nakatayo ang bagong renovate na Soledad Memorial Clinic. Abala ako araw-araw bilang administrator at kinatawan ng foundation na nagbabalik ngang kita ng investment sa komunidad, ang makitang nakangiti si Gabriel habang ginagamot ang nga matatanda sa bayan ang kaligayahan ko ngayon. Minsan ay nakakatanggap akong sulat, mula kina Divina at Ramon sa kulungan na humihingi ng pera at tulong para makalabas. Pero hindi ko binubuksan ang mga yon at diretso sa shredder. Wala na akong sasabihin sa kanila. Sa labas ng bintana, namumulala ang mga halaman na hinahangin ng simoy nga dagat, ang maruming plastic bag na inihagis sa mukha ko nun. Ay naglalaman pa lang ang binhingang pagmamahal na ngayon ay namumulala na sa maliit na bayang ito. Mama, tingnan niyo po. Masayang-masaya ako ngayon. Pagtingala ko sa langit, naramdaman ko ang mainit na sikat na araw na parang yakap 2 ina na makatabing nakangiti. Nawala na ang dilim ng 3 taon. At sa harap ko ay nakalatag ang walang katapusang kinabukasan na puno ng pag-asa.